Lalaban ako! Itay! Itay! At sino ako sa palagay mo? Wala nang saysay ang aking pakikipaglaban. Boom! Sasabog ang bomba. Maghanda na kayo dahil malapit na ang hudyat. Sumapit ako! Huliin sila! Kailangan na nating makaalis dito, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Kailangan nating magpalit ng damit. At bakit naman? Para pag nakita nila ako, isipin nilang ako si Crisostomo Ibarra. Baka ikay mapahamak. Ngunit wala nang ibang paraan. Nauubos na ang oras natin. Habulin ang dalawang yan! Bilisan natin, Ginoong Ibarra. Senyor Ibarra, magtago ka sa ilalim ng puno. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang lalabas. Ngunit paano ka, Ilyas? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa aking sarili. Ilyas, mag-iingat ka! Kala mo siguro hindi kami asintado, Senyor Ibarra. Buenos dias, Doña Victorina. Bakit kalahati lamang ang takbo ng ating makina? Ba't hindi natin bilisan? Kung ating bilisan, malalagos ang barko sa ating palayan. Mangyaring mang walang maayos na lawa sa lipain. Ang lunas ay napakadali. Iwan ko ba kung bakit walang sino mang nakakaisip nito? Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sirhan ang dating ilog Pasig. Ngunit, Ginoong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pondo upang ipangbayad sa mga manggagawa? Hindi na kailangan, Don Custodio. Hayaan natin ang mga pangkat ng mga bilanggo ang gumawa. Ngunit wala nang sapat na bilang ng mga bilanggo. Hayaan natin ang mamamayan ang gumawa. Bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang mga maidudulot niyan. Kaguluhan? Ha ha ha! Pwede na siguro iyon. Oo nga, no? Mukhang nagkakatuwaan ata kayo. Nag-uusap lamang po kami, senyor. Pwede ko ba kayong imbitahan sa isang salo-salo? Hindi na po, senyor. Bueno, pardon namin. Sino ba yun? Mukhang namumukan ko ang taong yun. Siya si Senyor Simon. Matalik siya na kaibigan ng Kapitan General. Kinakatakutan siya ng lahat. Sa susunod na kaarawan mo, anak, pwede ka nang magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Telesforo, mabutit nandito ka. Magandang gabi, Padre. Anong maaaring ipaglingkod ko sa iyo? Kailangan mong magbayad ng buwis, 200 piso. Ang ibig niyo po bang sabihin, magbabayad ako ng buwis sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa loob ng 13 taon. Kung hindi ako magbabayad, mapipilit niyo ba ako? Ito ay resulta ng iyong pagpapabaya. Ang ibig sabihin lang ito, ikay walang karapatan sa iyong lupa. Kung noon ay maliit lamang ang buwis at ngayon ay 200 piso na, abay malaki na yon. Akin itong lupa. Hindi! Sa korporasyon! Lalaban ako! Itay! Itay! Kunin ang lalaking iyan at gawin ninyong kawal! 500 piso ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi ka magbabayad, mamamatay ang iyong anak.
Paano iyon, Itay? Matagal na din ang huling punta ko dito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Anong ginagawa mo dito sa gitna ng kagubatan? Hindi mo ba ako nakikilala? Sa pagkakaalala ko, dito tayo una nagkita, 13 taon na ang nakalipas. At sino ako sa palagay mo? Isang taong ang alam ng lahat ay patay na. Isang malaking lihim ang iyong nalaman. Lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip yun? Pwede kitang patayin. Oo, dito ako nagmula noon. Nilibing ko ang bangkay ng aking matalik na kaibigan na binuwis ang buhay para sa akin. Ipagpapatuloy ko ang kanyang pinaglaban. Ipaglaban ko ang karapatan ng Pilipino. Basilio, isang malaking lihim ang iyong nalaman. Nakasalalay sa iyo ang aking buhay. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Pag-iisipan ko, senyor. Mamamatay ang mga mahihina. Matitira ang mga malalakas. Kunting tiis na lang, ako ay magtatagumpay. Kunting tiis na lang. Oh, Don Simon! Basilio, kumusta na pala si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso. Mahina na rin siyang kumain. Kumalat na ang lason sa kanyang katawan. Ano mong pakay mo dito, Don Simon? Narito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng buong bayan. Magpasya ka. Kailangan mo nang magdesisyon. Dahil sa loob ng isang oras, magsisimula na ang himagsikan. Ngunit ang paghihimagsik ay pagtitiwakal. Ngunit wala nang ibang pag-asa. Nasa karunungan ang pag-asa. At ang karunungan na yon ay magpapakita ng pag-ibig sa bayan. Mukhang nawawalan ka na ng prinsipyo o pagkatao. Parang hindi ka na Pilipino, kundi isang busabos sa Espanyol. Hindi yan totoo. Pwes, patunayan mo. Pamunuan mo ang hukbo. Makipaghimaksikan ka sa Santa Clara. At kunin mo ang taong ikaw lang at si Kapitan Tiago ang nakakaalam. Si Maria Clara. Huli ka na, Don Simon. Namatay na si Maria Clara. Paano nangyari yun? Nagpadala ng sulat si Padre Salvi at ipinaalam niya ang lahat. Hindi! Hindi pa siya patay! Ililigtas ko pa siya! Ililigtas ko pa siya ngayon! Namatay siya, hindi man lang niya nalaman na ako'y buhay. Huminahon ka, Ginoong Simon. Wala na tayong magagawa. Wala nang saysay ang aking pakikipaglaban.
Krisostomo Ibarra. Ako nga, 13 taon na akong nabubuhay upang ituwid ang iyong pagkakamali. Ipinakasal mo si Maria Clara sa dayuhan. Hindi mo kami binigyan ng kalayaan. Patay na si Maria Clara, ang aking anak. Hindi mo anak si Maria Clara. Anong ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Oh, anong ginagawa mo dito, Basilio? Nakapagdesisyon na ako. Naging masama akong anak at kapatid. Namatay sila at ipaghihiganti ko sila. Sasama na ako sa iyo, Ginoong Simon. Sandali. Ano ba yan, Ginoong Simon? Dinamita ba yan? Oo. Sa makalawa, ikakasal ang anak ni Don Pilares. Ito'y magsisilbing liwanag, ngunit pansamantala lang. Anong ibig mo sabihin, Ginoong Simon? Sa oras na sinihan ang lampara, boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang buong Pilipinas. At ano naman po ang gagawin ko, Ginoong Simon? Pamunuan mo ang iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Dahil doon nakaimbak ang baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudya sa kanilang pagsugod. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-ingat ka rin, Ginoong Simon. Isagan, kailangan ko na magpaalam. Ikakasal na ako na sila. Paulita, bakit hindi pwede maging tayo? Dahil magkaiba tayo ng buhay. Ako ay parang alasinto. Ikaw kailangan mo rin ako. Pero mahal na mahal kita. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bakit mo nagawa ito sa akin, Paulita? Ang sakit-sakit, mahal na mahal kita. Ginoong Simon! Mabutit nakarating kayo. Halika't samahan mo ko sa hapagkainan. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap, Doña Viscarina. Ngunit ako'y di na magtatagal pa. Hindi ako makapapayag na ikaw umalis at agad. Halika't samahan mo kami. Ang ganda naman ng lamparan niyan, Ginoong Simon. Maraming salamat. Talaga bang hindi na kita mapipilit na manatili? Maraming salamat. Ngunit may lakad akong importante na hindi pwedeng ipagpaliban. Pasensya na. Sige, mauuna na ako. Maraming salamat, Ginoong Simon. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Tiyak, maayos din ang lahat. Oh, Sagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Sandali! Huwag ka nang tumuloy. Pero baka ito na huli na yung pag-uusap. Huwag ka nang pupunta roon. Anumang oras ay may sasabog na bomba. Kung ako sa'yo, huwag ka nang pupunta. Kaya mas lalo ko siyang pupuntahan. Pinalaan na kita, aking kaibigan. Pagpalain ka nawa ng may kapal. Mag-ingat ka, aking kaibigan.
Dala niyo ba ang regalo? Oo, dala niya. Maghanda na kayo dahil malapit na ang hugya. Saan galing iyan, Doña Victorina? Kay Senyor Simon, isa itong mga bagong lampara. Sindihan natin iyan. Isa gani? Dinamita pala iyon? Sino may gawa nun? Buhay si Crisostomo Ibarra. Si Crisostomo Ibarra at si Simon ay iisa. Iisa? Huliin ang mga pilibustero! Ginong Simon, masamang balita. Hindi mo natuloy ang pagsabog. Bakit? Si Isagani, tinapon niya ang lampara sa ilog. Sige, tumakas ka na. Pero, Iligtas mo ang sarili mo. Anong nangyari? Ba't mo nabigo? Ba't mo nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Pinaparusahan ng ganito? Pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Oh, Ginoo, Diyos ko! Sandali, tatawag ako ng doktor. Okay, Padre. Huwag mo kayong nangyari na nangyari. Nais kong sabihin sa iyo ang aking buhay. Sige, handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo bang may Diyos na gumagabay sa akin, di ba? Oo, Senyor Simon. Diyos ang tumutulong sa atin kung wala tayong ibang pupuntahan. Tulungan mo ako, Padre. Ayaw kong mamatay nang may dalang kasamaan. Handa akong makinig, Senyor Simon. Ako ang may pasimuno ng lahat ng kaguluhan ito. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako para magiganti sa mga taong umapi sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Anak, may pagkakataon na ang buhay ay hindi laging masaya. May kabiguan tayo upang tayo ay natuto. At walang may dulot ng maganda ang paghihigante. Lagi mong tatandaan, may mga bagay na hindi maisakatuparan dahil ito ay hindi gusto ng Diyos. Salamat, Padre. Papaalam na si Crisostomo Ibarra.
Go! Oh, Ginoong! Diyos ko, sandali na tayo! Bakit ako, Brian? Ganyan na lang kasi Okay ra ko bitaw makita ka di okay ra ko. Ako dili ko okay. Tanawagan sa akong si Kristen hindi na. Go! Lalaki ako. Sabi. Sige! 1, 2... Oh, Don Simon. Ayun, katawa. Oh. Ayaw, katawa na sa mukha ni mo. Oy, Go! Patay na si Maria. Isumpay lagi ba? Patay na si Maria Clara. Go! Patay na si Maria Clara. Uy! Gopo na kayo! Gopo na kayo si Jim dito! Ah! Go! Patay na. Isumpay lagi, Chim! Sabi. Go! Patay na. Go! Patay na si Maria Clara. tama mo gite. Go! Patay na si Maria Clara. Go! Patay na si Maria Clara, ang aking anak. Nangatawa mo. Go! Patay na si Maria Clara, ang aking anak.